Kinuha niya yung similya ko, tapos ginanyan niya kami. Pati similya ginagamit. Diyos ko, nagla-live selling tuloy yung pamilya ni Carlos. Sana man lang tulungan ni Carlos. Hanggang saan ba yung responsibilidad ng anak sa mga magulang? Lalo na kung nasa wastong edad na siya. Kensya na hanggang ngayon daw ay wala pa rito. Ihain na raw ang warrant of arrest. My God, nakakalakas. La 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 la, ichika mo na Nagkaroon yata ng seminar itong legal department ng GMA7 sa maraming bata, yung mga maraming talents na spark tungkol sa sexual harassment at nakakaloka nito. Dumating si Sandro Mulak. Oh, sa seminar eh? Oo. Oh. Oh, Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya ichika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, ichika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, ichika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito nga si Mama Lang. Ito naman po si Jota Poco. At ito naman po si Papa Owa, si Ozzy Diaz. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! La 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 la, ichichika na namin, dali! Abisado mo talaga yung lyrics. Ganyan nagbebelo ka pa. Eh, lumulunghod ka naman kahit wala yan. Sino peg mo dyan, Josa? Yung lola kong chismosa. Ha? O, kasi ayaw niya maarawan habang nakikipag-chismisan siya tuwing umaga pag nagwawalis. Ay, ang taray. Blunt pala yung lola mo, ha? Yes! Ganyan yung family nyo, no? Ay, naku, nakakaloka nga eh. Anyway, speaking of family, naku, Diyos ko, hanggang ngayon ay, Diyos ko, wala pa rin sawa, wala pa rin patid na pinag-uusapan ang tungkol sa pamilya ni Carlos Yulo, na ang latest ngayon ay yung nakikipag-inuman yata itong tatay ni Carlos. Nag-live FB or FB Live. O tapos, ayan, nadukot. Oo, akala yata ni Daddy Yulo, sila-sila lang na nagkakarinigan at nagkakapanooran. O, ayan. Ay, ito. Ginatasan. Ay, ginatasan mo daw. Sino? Sino yan, Kaloy? Paano kung ginatasan? Sino yan? O, dyan. Trolls? Baka kung ginatasan ni Kaloy. Kinuha yung similya. Kinuha niya yung similya ko, tapos ginanyan niya kami. Joke lang. O, ayan. Diyos ko, paano na yung similya? Diyos ko. Ngayon lang ako naloka na pati similya ginagamit. No? Oo. Yung ginagatasan na ginagatasan niya si Carlos. Ako una niyang ginatasan. Kasi yung similya ko, tapos ginaganyan niya kami. Wow, ulit-ulit niya yung alam. Similya. Similya, ha? Mandibita. Hindi, nung pinakalakas siya ako, sabi nung nalaman na tatay na bakla ako, sana daw ipinahid niya lang daw sa tuwalya. Ay, grabe ka na. Buti na lang kamo, that time, wala silang tuwalya. Nabuo tuloy si Josa. Akaloka. Anyway, ito na nga. Ano ba yan? Oo. Alam ko naman joke lang yun ang tatay ni Carlos Yulo. No? Pero sana, hinay-hinay din tayo. No? Kasi, alam ko naman na wala pa rin komunikasyon. Si Carlos at yung kanyang pamilya. No? Ito na nga, Mama Loy, dahil pinagbibintang naghahabol ang pamilya ni Carlos Yulo sa kanyang milyon-milyong incentives. Ito't binebenta na ng mga magulang ni Carlos ang 50 square meter lot na may 100 square meter floor area. Ang ito ngayon na ipundar ni Carlos sa Imus, Cavite. At ang mapagbebentahan daw nito ay isusoli na lang nila kay Carlos. Habang nag-IG story naman ang girlfriend ni Kaloy na si Chloe na marami silang shopping bag sa kotse na may caption na "Di aaray for today's shopping spree. Siguro meron portion lang." Na inaakala ng iba na inaasar ni Chloe ang pamilya ni Carlos. Nako ha,
palala na nga ng palala ito. Eh, kung naghingi na tayo ng sorry, yung mami ni Carlos, Oo. nangingi na ng sorry, tapos umaasa lang din naman yung tatay na magkakausap sila. Diba? Tapos meron pang issue na malapit lang naman kayo dyan sa BGC, sa Taguig. O, puntahan niyo naman si Carlos. Sabi niya, ikaw malapit dyan, pakibatukan mo para sa akin. Ha? Oo, nakakaloka. Eh, kaso nga dito sa mga nangyayaring to, hindi natin naririnig si Carlos Yulo ng kahit anumang komento. Apart from dun sa interview, di ba, na magkatabi sila ni, na nandun pa sila sa Paris. Pero mula nun, never na ulit tayo nakarinig ng statement from Carlo. Pero dito sa family, ba't kaya tuloy-tuloy yung kanilang mga, komento sa social media? Oh, pati yung mga pagla-live selling nila, pati bibigay nila ng mga ayudang pagkain sa mga kapitbahay, binibigyan ng Malaysia na parang nagpapaawa daw kay Carlos. Tapos parang yung iba naman ang sinasabi, Diyos ko, nagla-live selling tuloy yung pamilya ni Carlos, sana man lang tulungan ni Carlos. Yung mga ganun, sari-sari opinion, Pero alam mo, makhati talaga opinion ng Gen Z at ng mga boomers, Gen X at millennials, di ba? Karamihan, malalaman mo pag Gen Z, pag hayaan mo sila, malaki ka na, nasa wastong gulang ka na. Ganyan, you lead your own life. Diba? Eh, syempre, yung iba naman, uy, magulang mo pa rin yan. Dapat, andun pa rin ang respeto mo. Dapat, binabalikan mo pa rin sila. Dapat, huwag ka dyan sa babae. Ganyan. Diyos ko. Kaya, ang masasabi ko lang dyan, talagang merong malalim na dahilan si Carlos Yulo kung bakit ganon ang treatment niya o yung cold treatment niya sa kanyang parents o sa kanyang pamilya. And I'm sure meron ding dahilang sarili naman din itong pamilya ni Carlos. Pero doon ay pumapasok na naman yung issue, na hanggang saan ba yung responsibilidad ng anak sa mga magulang, lalo na kung nasa wastong edad na siya at nabubuhay na ng sarili niyang buhay. Bawa, nagpaplano na rin siguro siyang magpamilya, lalo na pag nagkaroon na yan ng pamilya, di ba? So hanggang saan yung guhit ng obligasyon ng anak sa mga magulang? Ay nako, alam mo, hindi naman natatapos yung relasyon. Unang-una, kahit pa magbangayan yan, mag-ina pa rin yan. Diba? Bahagi pa rin yan ng kanilang pamilya. Pangalawa, ako naniniwala, dumidepende ang trato ng anak sa magulang. Depende yan sa kung paano niyang itrato, kung paano niyang hubugin ang kanyang anak. So, susuklian lang yun ng anak. Sa panahon ngayon ng Gen Z, ganun. Pero hindi lang yun sa nag-a-apply sa mag-ina o magkapamilya. Tao sa tao, kahit magkaibigan, di ba? Kung paano makairespeto, ganun din yung respeto ang ibabalik sa. Kung paano pagmamahal yung bigay mo sa akin, ganun din most likely yung pagmamahal yung bibigay ko sa'yo, di ba? Correct, oo. At si Josa, merong gustong i-opinion. Yes, Josa. Ako siguro, kahit pa siguro ang may kasalanan ay magulang, kung ako si Carlos Yulo, magpapatawad na ako para sa kanila. Kasi habang buhay pa yung magulang mo, dapat tatawarin mo na kung may nagawa man o wala. Kasi baka mamaya wala na, hindi ka na nakahingi ng Nakahingi na. Akala ko nakahingi na pang-treat sa Jollibee sa mga bagets. Hindi nakahingi na ng sorry. Akala ko naman nakahingi ng pera. Hindi, yan, di ba? Yan, si Josa, millennial yan. Kaya iba-iba talaga yung opinion. Importante, kung paano natin hinubog yung ating mga anak, ay yun din ang magiging supli sa atin. So may kasalanan si Daddy, Tito Ochi? Hindi, yung Semilia. May kasalanan, yung Semilia. Pero sana nga magkaayos na sila, Kahit pa paano kasi naapektuhan ng mga netizens tayo, di ba? Naapektuhan din tayo kasi gusto nating makita na maging lubos yung kasiyahan, yung pag-celebrate sa 2 ginto sa karangalang nabigay ni Carlos Yulo sa atin. Pero may mga hindrances dahil dun sa mga nangyayari dun sa pamilya nila. Hindi tayo makapag-celebrate lahat ng buong buo, di ba? Kahit na ang gaganda ng mga tribute sa kanya, yung sa ASAP na yung napaka-engrande, Oo, di ba? Di ba? Kinantahan siya ni Regine. Oo, ni Martin, tsaka ni Gary, di ba? So talagang nakaka-proud.
Kaso nga lang, pag alam na-proud ka, tapos biglang maririnig mo minsan na may mga masasabi naman yung family niya, malulungkot ka naman dahil biglang, ay, bakit sana Hindi nga 100% Oo, hindi mo 100% na super happy ka. Oo. Baka yung mga ka-updates natin, do you feel the same po ba na hindi kayo makapag 100% na na maging happy para dun sa nakamit ni Carlos Yulo dahil nga dun sa nangyari sa family nila? Feeling ko nga naging happy lang sila nung masakote o mahuli si Alice Guo. Ha? Na ganun pa rin ang sagot sa Senate hearing. Hindi pa rin nagbago. Kabisado na natin yung kanyang mga sagot. Pero tapos na yung lumaki siya sa farm. Tapos syempre yung nasakote si Kibuloy. Ayan. So sino na yung pangatlo? Bakit nakatingin kayo sa akin? Wala naman akong pinatay. Pero, sabi ko sa iyo, Diyos, kapopost mo. Uy, wala na. Uy, pero mag-comment below po kayo ha kung how you feel po dito sa nangyayari kay Carlos Yulo and his family. We'd love to hear from you, di ba? Parang piling ko nga din, Mamali, si Carlos Yulo, hindi niya din ma-celebrate yung achievement niya dahil may mga away nga sa pamilya niya. Hidden siya. Hindi naman lahat talaga niya kasi ng pamilya perfecto. Wala naman yatang ganun. Lahat meron namang issues, no? Correct. Pero you can live harmoniously. Ay naku, Mama Lu, may nabasa ako bakit hindi matapos-tapos siya. Bakit daw? Paano pinopost nila sa social media kaya ang dami nakikisaw-saw. Dapat daw pamilyang usapan na lang yan. Yun pa naman yung dati nating sinasuggest. Sana huwag na i-public. Oo. Kung hindi na pinpublic, ano pag-uusapan natin? Oo nga, no? Diba? Sa bagay. Hindi wala tayo So, nakikisaw-saw lang po kami, ha? Oo, at ginagatasan. Isa pang dapat na matapos na maareglo at na magkaroon ng closure. Ito ngang kay Ken Chan, na mula nang naibalita natin dito, ilan na yung tumawag sa akin para patotohanan na meron daw silang case against Ken Chan. At ito nga yung tungkol sa mga investment nila na ipinasok kay Ken Chan. At meron pa nagpasa sa akin ng may warrant of arrest. Yes, meron pang mga pangalan ng miyembro ng pamilya ni Ken Chan as incorporators doon sa sinampang kaso sa kanila. Yung isa naman ay nagsabi sa akin na 30 million aapot yung pera nila ng mga friends niya na naipasok kay Ken Chan. Tapos meron pang isa na naghahabol din ng kanyang pera kay Ken Chan. Kasi nga, parang ginagawang front yung mga businesses na sabi sa akin, hindi naman daw naasikasong madalas ni Ken Chan. At yung partner ni Ken Chan ay, ayun nga, humiwalay na. Parang yun ang itinuturo na salarin na humakot ng ng kanilang investment. Ito ba yun? So, totoo kaya na talagang nagpaalis siya dun sa teleserye dahil dyan sa kaso? That, we really don't know. Kasi nandun lang yun sa blind item. Itong isa, yung kay Ken Chan, na hanggang ngayon daw ay wala pa rito. Or baka nandito na, inarong warrant of arrest. My God, nakakaloka. So, si Ken Chan ay hindi pa rin naman ako sinasagot. Mahirap yan. Bagkus, ang pinost ni Ken Chan ay yung nanalo siyang Best Actor. Ay, wow. Congratulations. Baliwala lahat ito pag meron kang ganong issue. Issue tungkol sa integridad at dignidad. Diba? So, dapat ito ay harapin ni Ken Chan at kung meron mang mga pagkakautang mula sa mga investors or kung ano man ang naipangako, dapat tuparin. Yun lang. Oo, ha? Kaya, Ken Chan, bukas pa rin ang OGDS Showbiz Update para sa iyong panig. Yes. Sana maayos. Dami na natin aayusin. Parang lahat na lang may kaso, pinalagam natin dito. Tapos ang ending, sana maayos. Yung sa atin ba ayos na? Ayos ba yun? Sana
Sana maayos. Sana maayos. Porque wala ka. Ganyan ka Hindi naman magsalita po. dyan sa kayapang-yapang mo. Oo nga. Kasi nga lahat nila in-absorb na natin, lahat na may mga problema, winelcome natin dito. Gusto natin maayos. Yun naman lagi nating wish, di ba? Yung mga gusto at sana lahat maayos. Oo. Eto nga nabalitaan natin, nagkaroon yata ng seminar itong legal department ng GMA7 sa maraming bata. Yung mga maraming talent sa Sparkle na talent agency ng GMA7. Sila ay nagkaroon ng seminar tungkol sa sexual harassment. Kung sakaling yung nangyari kay Sandro ay mangyari din sa kanila, ano ang dapat nilang gawin. So ay mabuti yan ha, okay yan ha, kung totoo ha. Okay yung ginawa ng GMA. No? Actually, dapat lahat ng network, dapat ay sinasagawa yung ganyan na briefing or seminar tungkol sa what if ma-encounter mo yung ganitong sitwasyon, yung sexual harassment, yung molestation, ganyan. At nakakaloka nito, dumating si Sandro. Oh, sa seminar? Oo. Oh. Oh, kasi Nangyari? nagtatanong, nag-question and answer portion eh. Oh. Nahiya nang magtanong yung iba. Tungkol sa sexual harassment kasi nga nandun na si Sandro, parang na-awkward sila na magtanong about it. Pero imagine mo, para umaten si Sandro Mulak, di ba? Parang buo ang kanyang loob na yung nangyari sa kanya ay magtulak sa ibang mga bata, sa ibang kabataan, kung mangyari man sa kanila yung nangyari sa kanila. Ang ganda niya na isa natularan pati ng mga iba pang mga talent management companies. Yes, and diba? even mga head writers, ayan, creatives, ayan, mga production staff, ayan. Attend din ng ganyan. Minsan kasi iba nare-relax, akala nila pag nalampasan nila sa umpisa, kaya nilang gawin sa susunod ulit. At pwede pang mas malala. O at least naman yung nangyari kay Sandro, ang siyang nagtulak sa kanya para ipaglaban ang karapatan, ang magkaroon ng boses, yung mga napipipi pag sila'y nakakaranas ng tulad ng naranasan niya. Diba? Naku, mas magiging sensitive na ngayon lalo ang mga ang mga millennials, pati yung mga nasa posisyon, no, sa production. Lalo na yung minsan yung mga sex jokes, di ba? Kala nila, joke lang. Yung pala, minsan may insinuation. Magiging conscious na ngayon yung mga bata. Pati na rin yung nagjo-joke, di ba? Oo. Actually, di ba na lumalabas nga sa TikTok yung mga dating video clips ng namayapang si Babalu. Di ba? Na nakakatawa yung kanyang joke, yung nananakit siya. Yung slapstick na ginagawa niya. Nakakatawa. Parang sa panahon ngayon na yun ang gagawin mo, i-call out ka ng maraming netizen. Pero nung araw, ay baliwala, nakakatawa talaga yun. Ngayon, medyo conscious ka na dapat. Kaya nga, di ba yan ang problema ng mga comedy bars? Na dati okay lang kami mag-joke. Ngayon, parang ang dami-dami na naming kailangan i-considera or i-take into consideration. Yung baka ma-offend ang LGBTQ, ma-offend yung mga races. Oo, baka maging racist kami pag namin, sabihin namin na ganyan, makaiba yung kulay nyo. Yung gano'n na masyado ng sensitibo ang mga tao ngayon sa kasalukuyang panahon. Siguro part ng evolution. Yeah. Ganda nun Part ng evolution, nag-evolve din yung treatment natin, yung tingin natin sa mga bagay-bagay. Si Josa, nag-evolve na kaya? Oo naman, Mama Loy. Oo, na-evolve na ako sa simbahan, na-evolve na ako sa charity, na-evolve na ako sa mga community service. Gaga! Na-involve yan! Na-evolve! Parang mas tama yung na-involve ka na sa mga bagets, sa mga basketball player, sa coach, di ba? Akala ko, sabi ko na nga, may problema yung tayo ko eh. Ay, Hindi pala ikaw lang, Mama Loy, pati pala ako. Ay, nako. O basta na, sa lahat ng pagkakataon, mag-ingat tayo. At sa lahat ng pagkakataon, uuriin din natin yung mga nakakasalunguhan natin kung okay sila or kung bad influence sila. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito pa si Mama Loy, mga nanonood channel, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan ko yung aming episode, meron kayong komento sa lahat ng aming chika,
Comment below, click the like button, huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag in-click niya kayong unang-una na-notify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At syempre nais natin magpasalamat sa Envy Skin Beauty and Wellness Center for our skin, face, body, and wellness. Kita mo naman ha, ang dami na talagang nagpa-baby botox dahil sa nawala ang wrinkles ni nanay. Yes. Diba? At dyan po yan sa Mother Ignacia sa tapat lang po ng ABS-CBN. And of course, kita mo naman, nagniningning ang ating mga ngiti, Nay. Dahil po yan kay Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic. Diyan naman po sila sa E. Rodriguez sa tapat ng Christ the King Church. At para naman po sa mga nurses, naku, naghahanap po ang White House Cares. Meron po silang opportunity para po sa mga qualified nurses na nasa US na. Sila ay pinaghahanap ng mga NCLEX passer nurses, preferably with New York license and US tourist visa. And all other NCLEX passer nurses are also welcome. Bisitahin lang po kanilang social media accounts. Mag-apply na po kayo ang bongga ng White House Cares sa USA. Oo, so ibig sabihin dapat nandyan na kayo sa US. Yes. Wala kayo sa Philippines, kundi nandun na kayo sa US at naghahanap lamang kayo Yes. ng trabaho, yung mga nurses. Yung tsaka NCLEX passer. Basta ayan. NCLEX passer kayo, try nyo lang po. Malay mo, di ba? Lalo na sa New York. Meron na doon mga nag-apply na natanggap. Kaya congratulations po sa mga nagkaroon ng bagong oportunidad po sa New York. At syempre gusto natin pasalamatan kasi si Jex, diba, nag-celebrate. Syempre yung aming kinain dito bilang handa natin ay galing sa The Hungry Seed. Diba? Na may pinakamasarap na baked lasagna, baked salmon, baked nachos, at saka yung kanilang baby back ribs. Yes. Pakasasarap niyan, kaya sila yung laging ino-orderan dyan. Yes. Oo, sobrang init na darating sa inyong mga bahay. Pakasarap po. Baked lasagna ang The sarap. best. Basta The Hungry Seeds yan, okay? At ang kanyang mga cake knife, galing naman sa Heavenly Desserts. Diba? Hindi matamis na matamis, diba? Kaya nahabol mo yung sarap diba, nanay? Si nanay hindi mahilig sa matamis, pero kain niya ng Heavenly Dessert cakes. Yes, Siyempre pa, Josa. And ako naman po, ini-invite ko po kayo na i-watch po ang aking interview kay Miss Aiko Melendez. Now it's on second week. Wow! Hindi, uploaded na po. Getting to know more about me. Pero parang may wall si Joseph sa interview. Parang may wall siya. As a manager, hindi niya lahat sinabi. Lalo tungkol sa love life niya. Oo, yun. Parang meron siyang nilihim. Panoorin nyo. Tingnan nyo kung maniniwala kayo sa akin. May tinatago si Joseph. Okay. Nagpahuli na ako. Ako na nga yung pangatlong huli. Kinakabahan tuloy ako. Bukas ako interview ni Madam. Ayan. Anyway, ayan ang aking panayan pa rin sa isang baklat, isang tomboy na nagkagusto at nagpakasal. At syempre, ayan, hinirita natin si Sam Versosa. Yung tatakbong mayor ng Manila. Parang siyang sumagot sa reception at sa kasal mismo at sa wedding ring. Pagkagatundo yung mga yan, gusto ko talaga si Sam Versosa, maasama talaga. Sa OGTS Inspires po yan na nasa I1 TFC na rin po. At syempre pa, malapit ang Pasko. Greeting cards that I've been sent. Merry Christmas! May nangarulit na But I still have one wish to make, a special one for you. Ala, nabuhay si Karen Carpenter. My favorite. Ang ganda ng ating background music. Paskong Pasko, damang-dama ko ang Christmas na. Tapos makaka-copyright strike tayo. Kaya lumas ka na rito. In my dream. Diba? Alam po, tama na, pinag-iwan natin si Jean Karen. Kaboses na kaboses, grabe! Kaboses talaga niya si Karen Carpenter. Marami gumagaya kay Karen Carpenter, pero siya yung pinaka malapit talaga. Kaya itong kanyang mga social media, nakaka-copyright strike ka? Yes po, ang daming beses ko na po na copyright strike. Siguro more than 10 times.
Di ba? Oh my God, kaya siya nakaka-copyright strike. Akala nung algorithm ba yun? Yeah. Oo, na parang Original. Yeah. Yung sinasalang niya at ano lang siya, parang nililip-sync lang niya. Oh. Pero hindi, boses talaga niya si Karen Carpenter. Yes. Ito po, palakpakan natin si Jean Karen. In-upload ko rin yung video Batiin niya. mo muna yung ating mga ka-updates. Mga ka-updates, hello po sa inyo lahat dyan. Stay tuned lang po sa Ogie Diaz Showbiz Updates for more chikahan. Oo, ayan. Oy, naku, ito na, nakakaloka. Oo, dahil merong show si Karen Carpenter. Ay, si Karen Carpenter. Si Jean Karen, di ba? Siyempre, ka-back-to-back niya si Marisa Sanchez sa District 1, sa BGC. Oo, District 1 Gastropub. Yes. Sa BGC, ayan. Kailan nga yan, Ay? Ay, nako, September 13. Ayan po yung number, Love. Yeah. Oo, ayan. Siyempre, I'm sure inihirit niyo, naku, para namang lip-sync talaga yan. Oo. Kasi kanina talaga, Karen yung naririnig ko eh. Eto, tingnan natin Loy ha. Baka meron ka pang another Karen Carpenter. Sige po, sige po. Sample. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Nabitin ako, isa pang Karen. Yung sinasayaw natin dun sa TikTok. Ay, opo. Isa na lang. Nabitin ako. Ano kayong favorite mo? May favorite kang Karen Carpenter song eh, di ba? Long ago in Bethlehem. Sige, yun ang gusto ko. Long ago and oh so far away, I fell in love with you before the second show. Don't you remember you told me you love me, baby? You said you'd be coming back this way again, baby. Baby, 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 oh baby, I love you. I really do. Ikaw, Ogie, may tanong na ako sa kanya. At kung nakapagkanta-kanta mo ng Karen Carpenter, meron namang nanood sa'yo na talaga ang idol niya talaga is yung original na Karen Carpenter. Tapos, pinanood ka dahil sa kanya. Yes po, ang dami ko na po na-encounter na lagi nagsasabi na, uy, bakit ganun? Parang hinukay ulit sa si Karen Carpenter. Pag narinig parang nabuhay. Oo. Parang marami na pong sumubaybay sa akin magmula noon na uy, salamat. Marami nagpapasalamat po sa akin na binubuhay ko daw po yung mga kanta po ni Karen Carpenter. Yes. Dahil daw po sa boses ko. Nabubuhay po yung kanilang pagkabata. At saka hindi lang yan, even yung mga bagong henerasyon na kahit pa paano kasi dahil na naririnig nila na pinoplay ng mga magulang nila, familiar sila sa kanta, tapos nagugulat sila na, uy, mayroong buhay na gano'n ng boses. Diba? Ang bongga. Oo, imagine niyo back to back yan, napakahusin na singer at comedian si Marisa Sanchez. Yes. Ito naman, boses na boses ni Karen Carpenter. Tapos ang ticket price, 1,000 lang. Diba? Oo, sa District 1, ano ba naman? Grabe. Kaya manood kayo, andun kami. You'll be brought, dadali nila kayo down memory lane, di ba? Ito yung Karen Carpenter. Tapos si Miss Marisa naman, mga Barbara Streisand, mga gano'n, mga Broadway, gano'n naman si Miss Marisa. Yung mga hindi afford nyo talaga yung original na Karen Carpenter, dito na kayo, pumunta at hawak kamay, malalapitan nyo, matatalsikan kayo ng lawa. Ano can afford? Talaga naman di nila afford. Siyempre, patay na yung original. Oo nga. Oo. Hindi yung mga panahon nila, yung mga hindi na nakapunta nakita na. At ang nakakabilib pa doon ay, boses Karen Carpenter, pero lalaki yung kumakanta, di ba? Oo, di ba? Hello, di ba? Kamukha ni Nora Honor. Ha?
Ay, naku, may challenge nga ako sa kanya, Tito Ochi. Ano? Oo, dahil nandiyan ka naman sa gilid. Ikaw na kaya yung kumanta ng aming ichika mo na dali, Karen Carpenter version. Sige nga. Ichika mo na dali, la 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 la. Ichika mo na dali. Pag nagtagalog! Para yung mga, ano na sabi, mga chismosa pabait. So yung malumanay na chismosa, di ba? Oo, yung last na, Oh. Last Karen Carpenter song. We fell in love on the first night that we met. Together we've been happy. I have very few regrets. The only Hindi master. Naku, kasasabi lang natin, huwag na mag-sex joke, Tito Ochi. Ito naman, dinikinig eh. Pero yung nagli-lip-sync na lang, hindi pa rin matama ni Josa, di ba? Ayan, ako sa District 1 po September 13, Friday na po yan. Yes! We are sure bitin na bitin kayo. Nako doon, nako! Masulit talaga yung gabing nyo dahil lahat ng mga Karen Carpenters at iba pa mga classic songs ang marinig nyo at magtatawanan pa tayo with Miss Marisa and Jean Karen. Ayan. At ito po uli ang yung lingkod, Papa Osin Oji Diaz, ang laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every gising is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi nyong inihirit sa amin? Ichika mo na dali! La 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 la. Ichika mo na dali! One more time, Karen! la 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 la. Ichika mo na dali. Ichika mo na dali, la la la. Ano yun? Bakit nagkamali? Mali talaga, di ba? Hindi talaga yung matama. Every sha-la-la-la. Huli na, Josa, huli na.